Tumaas ang inflation para sa buwan ng Agosto kahit nananatiling mura ang presyo ng bigas. Paano nangyari yun? Ang sagot sa agenda report ni Sujin Kim. Mula less than 1% noong July, tumalon sa 1.5% ang headline inflation nitong August. Sa kabila yan ng pagpalo sa negative 17% ng rice inflation. Baka ito na nga yung pinaka-bottom nung number natin. At may negative pa rin pero hindi ganun kalaki compared sa negative 17%. But it will continue to go down. Sinabi rin ni Agriculture spokesperson Arnel de Mesa na mananatiling mababa ang presyo ng bigas kahit may 60-day ban ng rice imports. So, ang main intent naman nitong temporary ban for 60 days is just to ensure na yung farm gate price ng palay na pinoproduce natin ng ating mga magsasaka ay hindi masyadong maapektuhan. Samantala, sumirit ang presyo ng ilang pagkain tulad ng isda, partikular ang galunggong. Ang gulay naman, naitala ang pinakamataas na inflation mula Enero, pero bumagal ang pagtaas ng presyo ng baboy, manok, itlog at ilang prutas tulad ng saging. Pagdating naman sa housing, nagmahal ang renta sa bahay. Sa transportasyon, tumaas ang pamasahe. Pinakamalaki ang sa barko na umabot ng higit 60% ang tinaas. Ang ating one-way fare mula Cebu and Manila, for example, nitong buwan ng Agosto ay nasa average of 2,875 pesos. Pero kung titingnan natin, last year, ito ay mga nasa 1,458 pesos lang. So talagang malaki ang kanyang tinaas. Ang ibig sabihin nito ay malamang mas marami ang nagbabiyahe at nagkakaroon tayo ng adjustment. Hindi naman kinababahala ni Mapa ang pagtaas sa pamasahe sa eroplano. Wala kaming nakikitang medyo substantial na impact. Yung weight niya kasi sa overall ay less than 0.1%, no? Kung titignan ang core inflation na tinatanggal ang mga volatile items tulad ng pagkain at kuryente, na itala ang pinakamataas sa loob ng 8 buwan at maaaring magtuloy-tuloy pa. Ayon sa Bangko Sentral, ang mas mataas na singil sa kuryente, taripa sa bigas at epekto ng US trade policies ang maaaring magpalala ng inflation sa mga susunod na buwan. Sa panig naman ng DepDev, kinababahala nito ang impact ng weather disturbances sa agrikultura, lalo't dahil 7 hanggang 15 bagyo ang fino-forecast na tatama mula ngayong buwan hanggang Pebrero. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.